Good evening everyone. So I am Artillerin Belaro from Batch 4. So yung topic po natin today is all about sino ang itinataas ng Diyos. Exaltation of Christ, at ang scripture po na ibinahagi ni Pastor Russell today ay matatagpuan sa Philippians 2 verse 6 to 11. So sabi daw po, ang ibig sabihin na po na exaltation of Christ is yun daw po yung pagbalik or pagtaas raw po ng Panginoon sa langit. At basahin ko lang po yung concept na exaltation. The exaltation of Christ refers to the glorious elevation of Jesus following his humiliation, his life, death, and burial. This state of exaltation includes four key aspects: his resurrection, ascension, session, and return in glory. So, kaya lang palagi natin binabasa, meron po tayong tatlong teachings, which is the Christ resurrection demonstrated his victory, and of course, yung pagbabalikan ng Panginoon is nagre-represent po siya as victory. And Christ is reigning now, extension and session, and Christ's return in glory completes redemption. So, talagang pinagpala tayo kasi muling bumaba ang Panginoon mula sa langit dahil gusto niyang maraming kanyang mga anak na maligtas. So, that's why. Pero, syempre, yung mga bagay pala na ginawa ng Panginoon ng pagsasacrifice, may mga deep meaning pa rin naman talaga. Kaya na ito nga, hindi lang siya basta-basta pagbalik sa langit dahil talagang malaki yung part na nagkaroon ng importance or mas nagkaroon ng meaning of life yung ganong bagay sa muling pagbaba ng Panginoon at muli niyang pagkabuhay. And then applications, we have 3, which is the rejoice in the Lord's victory. Palagi tayong maging masaya rin. Syempre, para sa Panginoon, alam ko po, ang mga victory na naman na nakakamit ang Panginoon is kapag maraming mga anak niya ang muling nananampalataya sa Kanya. Yun kasi yung kaligayahan ng Panginoon na muli ulit na marami sa Kanyang basically mag-praise, mag-worship sa Kanya. So, yung maliit na bagay na yun is malaking para sa Panginoon dahil yun yung parang doon niya na fulfill yung talagang dapat nagawin ng Panginoon dahil yun naman talagang kagustuhan niya. Yun ay makadala o makabawi yung mga anak niya dapat na nararapat naman talaga sa Kanya. And work for Jesus in advancing His kingdom. So, gaya ang sabi natin na ang bawat pagsunod natin ay patuloy na pagkakaroon ng malaking parte para sa Panginoon at hindi niya tayo hahayaan sa araw ng pagtutubos niya. And anticipate Christ's return in glory. So, palagi tayong mag-pray, lagi natin i-glorify ang Panginoon, sa Kanya ng lahat ng papuri at pasasalamat, at walang kahit na sino pa para sa atin ang sasambahin natin dahil nag-iisa lang ang Panginoon. Siya lang ang Jesus na nag-sacrifice ng buhay para sa ating lahat. So, thank you everyone. God bless us all po.